So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, sa totoo lang po talaga, wala na po talaga akong ibang maisip na word para i-describe kung gaano po kabobo itong mga DDS. Kasi sinabi na natin lahat eh. Bobo, tanga, inutil, walang bait sa sarili, utak ipis, lahat na po. Pero parang natutuwa pa nga po sila na tinatawag silang bobo sa totoo lang. Alam niyo kung ba't nagiging bobo yung mga bobong mga DDS? Naniniwala po kasi sila sa mga influencer nila. For example, ito. Kilala niyo ba yan? Si Bantot? Bantot yan eh. No, magsing-amoy sila niyan, magsing-amoy po sila ni Joey Cruz. Para silang mabantot. Si Coco Locoy. Tingnan niyo ha. 'Di ba sabi ko nga kanina, 'di ba? Pwede nating masabi na si Melvin Matibag ang pinakamahusay na NBA director sa history po ng NBI. 'Di ba? Pwede nating sabihin 'yan. No, pwede malamang 'di ba kasi ako ilang taon na ako, 'di ba? Nasaksihan ko kung sino yung mga NBA director pero si Melvin Matibag lang po talaga nakita natin na wala pang 6 na buwan, 'di ba? Ang dami nang na-raid. Ang dami nang pinahuli. Ang dami nang nilusob na drug din. Tapos ngayon, sa simpleng bagay po tungkol po sa Mark Money, nagtatanga-tangahan to mga DDS po na to. Naniwala naman yung mga DDS. Naniwala naman yung mga taga-suporta, yung mga supporter nila. Parang ito. Alam niyo si Coco Locoy, ano yan? Ano yan eh? Patay gutom yan eh. So sabi ni Coco Locoy, no, so authorized gumawa ng fake money ang taga-recto basta utos ng NBI. Bobo talaga, no? Ang bobo talaga ng logic. So, ang sabi dito ni Bantot, ni Coco Locoy, so authorized gumawa ng fake money ang taga-recto basta utos ng NBI. Una sa lahat, mga streetwise, no, ang ginagamit po ng NBI na para po sa kanilang entrapment, hindi po fake money yon. No, ang tawag nga nila doon budol money. At mga kababayan, no, alam niyo kung anong illegal? So, anong illegal dito? Sige nga, putang ina mo ka. Anong illegal dito? Kung nagpagawa nga po ng budol money, no, itong NBI sa recto, so anong illegal dito? Alam niyo kung anong illegal? Yung illegal, mga kababayan, yung nagpagawa ka ng peking pera, sinirculate mo. Yung gumawa ka ng peking pera na hindi mo mahalatang peke talaga. O, di ba? Yung hindi mo mahalatang peke talaga, tapos pinambili mo, sinirculate mo, ayun po yung illegal. Di ba? Ayun po yung illegal. Pero yung magpapagawa ka ng pera sa recto, kasi mga printing press po yan eh. Di ba? Magpapagawa ka ng pera sa recto para lang gamitin sa entrapment, at hindi naman talagang hindi siya malalaman mong peke talaga. Anong bawal dun? Tanga-tangahan ka na naman eh. Buha ka ng ina ka eh. Pare-parehas kayong mga bobo kayo, yung mga puto. Tanga-tangahan tong mga DDS na to, mga kababayan. Alam naman nila yung totoo. Ayaw lang nila sabihin yung totoo kasi nga po, nanloloko po sila. At kayo mga taga-suporta naman ni Digong, tuwan-tuwa naman kayo, niloloko kayo. Oh. Hindi, actually, by the way, ano yan? Di sa totoo lang, mga kababayan, meron talaga pagawaan ng peking pera sa recto. Meron talaga. O, yun nga lang, tago. So, yun yung illegal. Kasi nga po, ito mga gumagawa, hindi, dito meron talaga. Meron talaga gumagawa ng pera sa recto. No, yung bentahan ata nila dyan, yung 500 pesos, bibili mo ng 200 pesos ng totoong pera. O, hindi kasi, diyan ako nag-aral dati, kaya medyo gamay natin yung recto na yan. Ganun dati ha, magpapagawa ka ng peking pera na 500 pesos, magbabagi ng 200 pesos. Ganon. Oo, ganon yun. Oh. So, okay. So, meron pa yan dito. Ito si ano. Ito pang gago na to, no? Ito tanga din to eh. No, sa Mark Money na ginamit sa pag-aresto kay PGMN under Mabanta. So sabi ni ni Buwangson. Alam nyo, bakit ganyan yung mga DDS, no? Mukhang mga sintu-sintu talaga, no? So sabi dito ni Buwangson, kala ko naka-freeze ang mga pera at ari-arian ni Martin Luther King. No?
Nakapaglabas ng 75 million na mali-maleta, literal na mali-maletang pera, talaga ha, ano yun, coins only. Oh. So ito no, nanlilito na naman si Rowena Buangson. Alam niyo mga kababayan, no, ito naalala niyo nung nakarang election, 2022 elections. 'Di ba nung meron pong nag-file ng disqualifications kay Bongbong Marcos doon? 'Di ba? So ang mga nag-file noon, mga dilawan. Alam niyo 3 judge yun sa COMELEC kasi si Guanzon sa COMELEC pa noon . Alam niyo ba talaga natutuluyan talaga ni Guanzon si Presidente Bongbong Marcos noon na i-disqualified? Diba? Buti na lang kamo, medyo maayos pa yung COMELEC doon, pero tingnan niyo no, ganyan kagalit po talaga to si Guangzon. No, okay lang nasuportahan niya yung mamamatay tao, wag lang Marcos. Oh. So ngayon mga kababayan, no, ito yung sinabi nga po ni Melvin Matibag. Ito nga po kay Rowena Buangson. Okay. Yung po bang maleta ng pera na yon, una, totoo bang pera yon? Kasi Wait. Mali. Oh, to. Yan tayo. Sige. Tang sa inyo. Last na lang. Yung po bang maleta ng pera na yon, una, totoo bang pera yon? Kasi excited kami malaman yan Opo. Ito po, sasabihin ko na po, kasi mayroong mga hindi nakakaintindi sa law enforcement. May mga abogado rin niya na nagkokomento. Babanggitin ko rin si Atty. Rowena Buangson. Nakita ko na. Si Buangson. Buwang yan Ay, buwang! Po siya. Paano daw nagkaroon ng 75 million? Naka-freeze daw. Nakakapagtaka na naka-freeze may 75 million. Alam po ninyo, sa law enforcement po, allowed po at mga decided cases na yan, yung po tinatawag na mark money, ang tawag po nga yan, budol money. Budol, Sa recto po namin pinagawa yan. Wala po. Nako, Director. Pero honestly, parang parang yung sinabi ni Matibag na recto, parang metaphor nga lang. Ewan ko lang Wala pong nilabas na pera dyan si Martin Romualdez. Hindi po pera ni Martin Romualdez yan. Hindi po. May pang-ibabaw pong totoong pera. Yung pong nakikita nyo dyan sa video na pinapakita sa inyo, yung minamarkahan yung serial number, yun po yung mark money. Ngayon po, ibig sabihin, that is enough to get conviction and that is enough evidence. Recto, Sana po, wag recto. maggaling-galing. Yung pong mga wala po sa law enforcement na background, wag po sanang mag-alam-alaman at maggaling-galingan para mag-criticize lamang po. Sige, ganito yan. Sige, sabihin na nga natin recto nga talaga, no? Ganito yan syempre, may mga taong gumagawa ng ganyan, no? Ng budol money sa recto. So, magpapagawa yung NBI. Pag budol money. Pero pag yung mga tao din po na yan, na pinagawa ng NBI ng budol money, pag yun gumawa ng peking pera, no? Magkaiba yun yung budol money sa peking pera, magkaiba yun, Kayo mga didis, mga tanga kayo, mga putang ina nyo Dapat talaga. Sobrang basic naman. Alam nyo, dyan ako nainis talaga no? Minsan pa nag-explain ako na sobrang basic. Parang nainis ako sa sarili ko Bakit ako nag-explain sa mga DDS? Alam nyo, hindi nila maintindihan dito. Yung budol money, iba yun sa peking pera. So, kunwari, itong NBI nagpagawa ng budol money sa isang pwesto doon sa recto, hindi nila ulihin yan. Budol money pinagawa At gagamitin yun sa sa operation nila. Pero pag itong same na mga tao po na to na pinagawa ng budol money, pag yun gumawa po ng peking pera at sinirculate, doon sila ulihin. Yan kasi problema sa inyo mga dealers ang tatangan ninyo Naniniwala ka sa mga influencer ninyo, no, tulad nila Buangson, nila Joey Cruz, si Bantot, si Coco Locoy, di ba? Yan, kinalabahan at ba nagpapaniwala kayo dyan? Puta mga propagandista yung mga yan tayo mga babae, di ba nakita nyo naman, tayo sumusuporta tayo sa admin na to. Pero pag may nakita tayong mali, binabatikos natin. Wala sila makita mali kay Digong Di ba?
Kaya, ewan ko ba dyan sa mga hayop na yan. Budol Manny tsaka Mark Manny, hindi alam pagkakaiba. Anong klase katangahan to? Tang sa inyo na. So ngayon, alam nyo malupit dito mga streetwise ito. Asa na ba yan? O, dito tayo. Nung naresto nga po itong si Franco Mabanta, alam nyo kung anong nangyari. Di ba? Marami pala na biktima tong buwakan ng inang to. Tinan nyo ha. Ito, na balita to. Ngayong araw lang pala, no? May 10. O, May 10. O, sabi dito, more extortion victims linked to Franco Mabanta, a group coming forward, sabi ng NBI. So, hindi lang pala si Martin Romualdez po yung kinutongan nila. Marami pa palang iba. Actually, napakagandang ano pala nito, no? Napakagandang racket pala nito, no? Nakaisip tuloy ako ng racket na to. Ay. Mayor. Hindi, mayor talagang mayor eh. Congressman. Di ka na namin sisiraan. Kanya, pera. Gano'n. So, tinan nyo to sabi dito. According to NBI Director Melvin Matibag, since news broke regarding Mabanta's arrest in a high-profile entrapment operation, several personalities and former officials have reached out to report that they experienced similar harassment and extortion from the group. Diba? Nung nahuli daw po ito si Mabanta, ang dami daw po mga personalities, mga public servant malamang ito, na sila din pala nakaranas ng harassment at pangungotong, no, katulad nga po na ginawa nila kay Martin Romualdez. Budol talaga. Alam nyo, puta kayong mga DDS talaga kayo. Ito, pinagtatanggol nyo to? PGMN? Lahat na lang ng tingnan nyo ganyan po talaga kabobo itong mga buwakan ng mga DDS na to. Wala silang pakialam na kahit na po na itong mga sinusuportahan nilang mga tao, no, merong mga hindi magandang record, basta importante, anti-Marcos sila. O parang ganito, di ba? O si Libiste. Si Libiste, yan, di ba? Anti-government yan. Pero si Libiste, mga kababayan, no? Nangulimbat po ng bilyong piso po yan. I think 26, no? 26 billion ata yung nakulimbat niyan sa franchise. Pero okay lang sa mga DDS yan. Okay lang. Importante, kahit na ikaw ay kumulimbat ng bilyong pera, okay lang basta anti-Marcos ka. Ganun sila eh. Di ba? Oh. Sino yung Bernadette? Di ko nga malaman sino Bernadette eh. Malamang nakakalam niyo si Rocky, no? Si Rocky hindi ko pa nakakausap si Rocky tungkol diyan eh. Oh. Tapos sino pa ba? Oh. Si Chavit Singson. Sinusuportahan ng mga DDS, isang katutak naman po yung kaso niyan. Ganyan sila. Parang ito rin, si Mabanta. Di ba ngayon, no? Ngayon, sinusuportahan siya ngayon ng mga DDS ngayon. Kasi freedom of speech daw. Hindi naman daw po totoo na nag-extort ng pera. Okay lang. No, kahit may mga ganyang klaseng issues, basta anti-admin ka lang, okay lang sa kanila yan. Wala silang pakialam kahit ikaw po dating extortionist, ikaw isang politiko na nagnakaw sa kaban ng bayan, okay lang yan, basta anti-Marcos ka. Di ba? Ganun sila eh. Ganun lang yung qualifications nila kahit sino ka. Kahit sa masamang tao mo, basta anti-Marcos ka, okay lang sa kanila. Oh. Ito pa sabi dito, no? Oh. Ito seryoso nung nabalita yung pagka-aresto ni Franco Mabanta. Walang biro. Tawag at text, mga 200 yung tumawag na trying to insinuate na may nangyari din sa kanila. Hindi diretsong sinabi, buti naman gawain talaga nila yan, sabi ni Matibag. So doon po sa mga nabiktima nga po nito ni Melvin Matibag, ni Franco Mabanta, sorry. Doon nga po sa mga nabiktima nga po ni Franco Mabanta, gumawa din po kayo ng affidavit.
tapos itapal nyo po nyo sa kaso nyo sa NBI. Pwede po yun. Oo. So, by the way, so kayo mga kababayan, ano masabi nyo nga po dito, dito po sa katangahan po ng mga DDS, no, na kahit napaka-illogical, basta mag-fit lang sa kanila paniniwala, kahit out of reality na, okay lang yan, tatanggapin nila yan. Diba? Okay, thank you po, no, kay William Massive. Maraming salamat po, no, sa iyong pa-birthday.